Sabi ni Senator J.V. Ejercito, to be honest, I seriously thought about leaving the majority. Because if this is the direction we're headed, it's like we're burning down our own house. We're neglecting our colleagues. And we're forgetting who the real culprits are. Ano niya dito, pinag-iisipan niya na. Pinag-iisipan niya na umalis sa majority. Alam nyo, ang pinakamalaking problema natin bakit nagkaroon ng sarswela ang investigasyon. Kasi yung mga senador na katulad ninyo na naduwag. Pumayag kayo ilipat kay Tito Soto yung Senate presidency. Na alam naman natin ang target nila, yung Blue Ribbon Committee, para ma-focus ang investigasyon doon sa mga bubwit. Para hindi umakyat doon sa mastermind. Yan ang game plan nila. And don't tell me, Senator J.B. Ejercito, that you are the good one and yet you don't know this. Kaya ang sagot dito ni Kiko, you were granted your position by the people to take decisive actions. Yan eh, pinag-iisipan mo pa. Bitaw na! Di ba? Ang kabaklaan yan. Not to endlessly ponder on morality. If you still don't have a clear stance on the corruption issue now, then you are nothing but a traitor to the Filipino people. Yun. Eksakto. Ngayon, dalawa lang ang tao sa Pilipinas. Kakampi ni Tambi at ni Bongbong Marcos. O kakampi ng taong bayan. Yan lang yun. Eksakto yung sinabi ni Kiko. Kayo, tanong ko, kakampi ba kayo ni Bongbong at ni Tambi? O kakampi kayo ng taong bayan? Kakampi kayo ng mga ninakawan patungkol sa flood control? Kung hanggang ngayon nagdi-decide ka pa lang, malalim mag-isip si Kiko. Again, hindi ko sinasabing perpekto, magaling itong mama na ito. Pero naturingan kang senador. Mas matalino pang mag-isip itong si Kiko Barsaga sa'yo. Palit kaya kayo? Diba? Hindi po pwede ngayon wala kang stand. Pag tumahimik ka, kampi ka kay Tambi at kay Bongbong. Yan lang yun. Kahit malinis ka, pero tumahimik ka, doon ka kumakampi. Kasi konti lang ang nagsasalita eh. Konti lang nakikipaglaban. Pag ngayon wala kang ginagawa, kakampi ka kay Kiko, ay kay Tambi at saka kay Bongbong. Kung nag-iisip ka katulad ni Ejercito, kakampi ka kay Tambi at saka kay Bongbong. Tingnan yung Pinklawan. Kumakain ng tae ni Bongbong Marcos. Yung kakamping. Dahil ayaw lang nilang mapaupo si BP Sara, hindi na nila hinahanap yung totoong mastermind nitong flood control projects. Kinampahin na nila. Mga komunista nga, kampi na kay Tambi. Hindi nyo ba halata? Yan ang sabi, ha? Ay, galing po ito sa loob. Ang bossing na daw ng mga komunista si Tambi. And look at the examples. Di ba? Untouchable. Binabanatan ba ng mga komunista si Tambi? Yan ang sabi sa akin. Ang tanong, Tambi, totoo ba? Totoo ba yung balita ko o fake news? Ako nagtatanong lang ha. Kinikwento ko lang yung nababalitaan ko. Pero pag tiningnan mo, di ba? Hindi binabanatan ng komunista si Tambi. Grabe nangyari sa Pilipinas. Oh. Nasolusyonan na sana natin yung problema natin sa mga komunista. Ngayon lumakas ulit. And definitely, anong kailangan ng komunista para lumakas? Ating pera. Pinalakas natin. Hindi binabanatan si Tambi. So ano yun? Libre? Libre? Pag binigyan mo ng pera ang komunista, lalakas ulit yan.
Ano? De, tanong, libre? Sa mga komunista dyan, libre? Huwag nga ako. Isa sa pinaka matapang na pulis. Tingnan po natin. May namumuo nga bang word war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga? Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Ikaw naman pala, Pinky! Pinky, Pinky! Pinky, close pala kayo ng Diskaya. Pikon talo. Na-discover ni Kiko. Kita mo? Siya ang nag-post na ito May intel si Kiko. Meron siyang nalalaman patungkol sa Ping Lacson. Kayo po ba? Sa mga nanonood ngayon, meron akong tanong. Dahil siya nakapag-post niyan. Saan niya nakuha yung picture na yan? May nalalaman ba si Kiko Barzaga patungkol kay Lacson? Tuloy po. Sinalagnayan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But kung Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at ang mag-asawang kontraktor. Nako, magkaibigan pala kayo. Kiko! Kiko! Ilabas mo na. Kasi para sa kanya, sinungaling si Ping Lacson. Talagang close friends daw kayo ng Diskaya. Ngayon, ulit, tatanungin ko kayong mga manunood. Sino sa tingin ninyo ang nagsasabi ng totoo? Definitely may sinungaling dito. Ang sabi ni Lacson, first time lang daw niya nakita si Diskaya dyan. Niyaya lang siya mag-rally, pambihira, no? Diskaya, yayayain ka mag-rally sa Davao, pupuntahan ka pa? Na may anomalyang ang Diskaya, di umano nagbayad daw sa isang media para interviewin siya. Ganyang kayaman yan. Hindi yan dadaan ng walang pakimkim. Yan ang sinasabi. Si Kiko naman sabi, hindi, close friends kayo. So, dinalaw siya noong campaign period. Wow! Pati timing, mangit. Sabi nga ni Sir Jack, mangit. Yung bagong Banatero, Sir Jack, supportahan natin yan. Napaka-influential yan sa mainstream social media. Pangit yung timing. Bakit? Dadalawin ka ng isang kontraktor, kampanya. Ano bang kailangan sa kampanya? Pera. Ano bang merong kontraktor? Pera. Dinalaw ka pa para ka lang yayain. Wala kang telepono, Lacson. Close friends. Ako mas naniniwala ako kay Lacson. Ewan ko sa inyo. The saga doesn't end there. Dahil may post si Senator Lacson, the lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maiingay. So bumanat. Si Ping Lacson, kung merong isumbong mo kay Tulfo, si Ping Lacson, isumbong mo kay Twitter. Nagsumbong kay Twitter. PNP chief. Pulis, dati pulis. Uniform man to, di ba, men? Di ba? Uniform, personnel. Nagsumbong kay Twitter. Ito pala si Ping Lacson, isumbong mo kay Twitter, di ba? Hindi, ako talaga, Hindi ko sinasabing si Ping Lacson yan, Pero gawain ng bading yan, Bakla ba yan? Hindi kasi, may anomalya. Dahil sinabi ni Miriam, yung totoong sexuality nito si Ping. Tinawag pa nga niyang Pinky to. Hindi ako si Miriam. Kung gusto mong patayin, di patayin mo siya. Kaya lang patay na
Tinawag tong Pinky. Ang bihira. Yung gawain niya. Kaya nga 'di ba, kinall out to ni Marcoleta. Kinall out ito ni Cayetano. Ang dami niya sinasabi sa media. Pinky, 'di ba? Ayaw naman pangalanan. Tingnan mo si pinapangalanan. Si Kiko. Parehas kayo ni Tito Soto eh. Si Tito Soto sinabi niya, wala naman akong pinangalanan. Duwag kayong parehas. Kasi si Tito Soto naman, hindi naman bakla yan. Laking yan noon time show yan. So yung mga bibitawang salita niya, pang noon time show, paduda, hindi magpapangalan yan. Ikaw, hindi mo pinapangalanan, sinusumbong mo kay Twitter, walang pangalan. Ganyan din yung mga sinabi mo noon eh. Kaya kasi Nita, hindi mo pinapangalanan, magpakatapang ka naman para kang hindi nakagaling sa pagiging pulis. Pag nagsalita ka, pangalanan mo, tapos gayahin mo. I mean kasi, tingnan mo, nagsusumbong ka kay Twitter. Dati ka, pulis ka. Tapos, Blue Ribbon chairman ka pa. Tapos nagsusumbong ka kay Twitter. Anong klase namang pagkalalaki meron ka? Ang bihira to si Lacson, no? Dapat, kung gusto mo ng ganyan, magsalita ka. Tumayo ka ron. Parang yung ginawa ni Marcoleta. Diniretso niya. Ikaw, Tambi. Ikaw, Saldi. Kayo magnanakaw. Gawin mo yung ginawa ni Cheese. Di ba? Anong ginawa ni Cheese? Plinay niya yung video ni Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Dapat gano'n. Pangalanan mo. Harap-harapan kayo. Tumayo ka ron. Bumabaanat ka para kang keyboard warrior eh. Kay Twitter ka. Pabira, no? Ay! Sino i-tweets? Isumbong mo kay Twitter. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang sinasabi na patamaan niya pala dito, meron daw tahol ng tahol. Meron daw baliw. Saan na yun? Meron daw baliw na miyaw sa ground floor. So, ibig niya sabihin from the camera. Congressman. Tapos may tahol na tahol dun sa upper house, upper floor. So, ano pa, senador? So, sinasabi niya ito si Marcoleta. At least, may tapang. Tumatayo, pinapangalanan, hinaharap, kino-call out. Ikaw, pulis, nagsusumbong kay Twitter. Patalikod dumali eh. Ay, sa bagay, patalikod sila dumali talaga yung mga... Di ba sa likod dumadali yan? Ay, hindi ko po pambira. Pero siguro gamitin nyo yung meow. Pero yung aso, wag nyo gagamitin. Kasi hindi tuta yung mga yan. Alam ng mga Pilipino sino ang tuta ni Tambi, Ping Lacson. Alam nila kung sinong tuta. Ikaw, Ping, alam mo kung sinong tuta ng Senado ni Tambi? Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga. Sino pa nga, di ba? Sino pa ka ba ang tuta? Sino mang sunod-sunuran? Sino mang pinatago si Tambi? Sige, diretsahan na lang tayo. Sino ang hawak sa leeg ni Tambi? Of course, hindi kayo aamin. Pero sino nagmumukhang hawak sa leeg? Hindi nyo mapangalanan? Sige nga! Kung hindi kayo tuta, hindi kayo hawak sa leeg, palangalanan nyo nga kayong dalawang magkaibigan? Na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba? Yun, ang maganda ron. May susunod na next week yan, posible yan.
Next week, iba na Senate President. Ano daw? Senate President at Tito Ulit. iingay. Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Ano sabi? Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga na Ano? magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Ay! Magkaaway yung dalawa. Hindi na kayo nag-iespadahan ng komentaryo. Oo, wala na. Next Senate, iba na.